We have on Zoom former Senate President Franklin Drilon. Sir, si Lord De Vera po. Sir, thank you for your time. Alam ko, buong araw po kayo nagpapa-interview, sir. Yes, maraming salamat po for having me tonight. I am willing to do my share in trying to explain kung ano ba itong gulong ito. Okay. Sir, doon tayo sa unahin ko na muna yung mga medyo maliliit na issues. Have you ever had or have you ever heard any colleague in the Senate na may legal background, lawyer siya, pero nagparinig or said something negative in the vein of what Senator Marcoleta said to Senator Ontiveros, the absence of any legal training? That's quite uncharitable, but have you heard that? No, I have not heard anyone sa aking 24 na panunungkulan sa Senado. Hindi ako nakarinig ng ganong klaseng salita na mahina ka, hindi ka kasi abogado, or hindi ka pwede magdebate dahil hindi ka abogado. Nirespeto po sa aking tingin, sa doon po 24 na taon akong sa Senado, ay talagang nirespeto natin ang kapwa nating senador. Regardless kung merong wala o meron or walang legal training, Senator. Real po yan. Tanong na sa debate. Huwag mo sabihin na hindi ka pwede mag-debate dito dahil hindi ka abogado. Ay, hindi po tama yan. Talunin mo at ipaliwanag mo kung bakit hindi tama yung sinasabi ng kadebate mo. Ngunit huwag mo sabihin, hindi ka pwede mag-debate dito dahil hindi ka abogado. Okay, sir, zooming back to the year 2001, isa po kayo doon sa unang-unang lumapit kay then Senate President Nene Pimentel nung era of impeachment, when he resigned after voting, after natalo yung voting to open the second envelope, so-called. Nagpaliwanag si Senate President Nene, then resigned his post. Isa po kayo sa mga unang lumapit sa kanya at you're quite emotional, Senator. Yun ho ba, yung biglang pag-walkout ba ng mga prosecutors? Ang sabi daw, umaga pa lang ay naplano na yon, pero nagkaroon siguro ng spontaneous energy yung walkout na yun nung nangyari po yun, sir. Hindi ko alam kung nag-uusap sila na mag-walkout bago yung sesyon sa hapon. Ang pagkaalam ko lang, ang pagkaalaala ko, kaya nag-walkout sila dahil out of frustration na hindi pinapayagang ilabas kung ano man ang nasa loob ng second envelope. Ibig sabihin, kaya sila nag-walkout dahil hindi po mailabas sa tingin nila ang katotohanan dahilan po ayaw buksan yung pangalawang envelope. Yun po ang pag-aalaala ko. But in all this time, wala pong nag-attempt, even pre-impeachment, na mag-derail or i-postpone ang trial? Wala po. Wala po. Talagang tuloy-tuloy ang trial noon. In fact, every day ang trial sa hapon, sa umaga, kung anumang panukalang batas na aming ipapasa ay aming pinagdidebatihan. Yan po ang nangyayari. Nagkaroon ng session sa umaga, sa hapon impeachment court. Opo. Okay. So, yung absence of legal training, sir, babalik po ako doon. Sa tingin niyo ba ay magiging problema to kung matuloy na nga trial eventually at kung itong isang rules on amending participation in voting, physical versus online, ay pinag-aawayan na? What more kung sunod-sunod pa itong mga legal flashpoints? Alam niyo po, yung design ng ating sistema ay talagang hindi naman talaga po, kung hindi ka abogado, ay hindi ka na pwede mag-impeachment court member. Dahil po ang pinagbabatayan diyan, kung tayo po ba ay nahalal ng taong bayan bilang isang senador. Regardless of our educational background, respetuhin po natin ang mandato
ng bawat isang senador at kasama sa tungkulin ng isang senador ay upo bilang senator judge kung sakali mabuo yung impeachment court regardless po of kung may knowledge of the law or not. Wala pong, hindi po bilang hindi yung tinitingnan, ang tinitingnan dyan kung ikaw ba'y talagang sapat sa inyong tungkulin na ipapatupad ang saligang batas tungkol sa accountability ng mga impeachable officers. Pero paano po yun, Senator, kung sabihin natin na yung command niya ng saligang batas ay hindi ganun ka-persuasive, sir? Material po yan dahil sa ang assumption lahat tayo nakakaintindi ng ating tungkulin at pwede ka namang kumuha ng mga advisor tungkol sa saligang batas na magtutulong sa iyo para maintindihan natin at malaman natin kung ano ating mga tungkulin at kapangyarihan bilang mga isang senador sa ilalim ng ating saligang batas. Sir, may tradisyon ho ba? Mabalita ko, merong tradisyon na if there's a senator about to bring any issue to plenary, dapat at least a day before, he or she has to provide copies for fellow senators. Ano? So, yung pag-spring up bigla-bigla ng mga agenda, parang yung nangyari po kagabi, is not exactly the height of politeness. Ganito po ang patakaran. Hindi ko po masyadong nasundan yung nangyari kagabi. Ngunit ito, let's be specific, yung amendment sa aming rules. Linagay nila na sinubukan nilang amyendahin at pwede pong bumoto kahit wala ka sa session hall. Ang gusto ko po, ang sino man ang mag-amend ng aming rules ay ipopresenta po sa plenaryo ang isang panukalang pagbago ng rules. Yan po ay babasahin on first reading pagkatapos i-refer sa Committee on Rules kung saan pag-uusapan ang panukalang baguhin ang aming Senate rules. At doon, pagkatapos doon, magkakaroon ng report ang Committee on Rules sa plenary session at doon po pagdidibatihan ang report ng committee. Ang report ng committee pwedeng amendahin at paano amendahin, pwedeng hindi na amendahin. So, yan po ang proseso. Ngunit ang nangyari dito, nagkaroon ng napanood ko, si Senator Marcoleta proposed na ang aming reglamento kung saan kailangan nasa session hall ka in case of nominal voting, in case ng bubotohan. Hindi ka pwedeng bumoto kung wala ka sa session hall. Sa katunayan, kahit nasa lounge ka at ang pagitan ng lounge namin o ng aming lounge at ang session hall ay dingding lamang, kailangan pumasok ka sa session hall in order to vote. Ganun po ka-stricto ang tradition namin. Kaya ito proposal na pwedeng electronic voting, isang malaking pagbabago na dapat naman pag-usapan ng gusto. Dahil maraming implikasyon. Halimbawa, doon po sa quorum, kung susundin mo itong sinasabing pagbabago, ay yung Senate President, posible po, siya lang ang senador doon. Lahat laptop na kausap niya. At lahat may quorum, pwede magdebate sa laptop. So, there are so many things. Kaya po ito'y isang malaking pagbabago na dapat pag-usapan ng gusto. Hindi ko naman maintindihan kung bakit pinagmamadali at pinagpipilit na pagbutohan. Kaya sa akin po, sinasabi ko nga sa mga interview today, yan po, nakikita natin ang tawag natin dyan, tyranny of the majority. Dahil po mayroon sa photo, kailangan ipilit na. Hindi dapat ganun eh. Sa Senado po, usually ang decision through consensus. Ibig sabihin, pag-uusapan,
ano bang pinakamabuti at ano ba ang compromise na may mga objection, ano ang pwede natin gawin. Hindi po yung magsusumiti ka ng proposed amendment, pagbubutuhan at dahilan sa mayroon kang mas nakakarami, isaksak mo na lang sa Senate rules ang ibig ng majority. Yan po sa ating saligang batas. Mayroon po kapangyarihan ang Korte Suprema to correct grave abuse of discretion. Pwede po ang isang ahensya ng pamahalaan ay mayroong diskresyon na gampanan ng isang tungkulin. Ngunit kung ang desisyon ay arbitrary, ay grave abuse, iginabuso ang diskresyon para magdesisyon ng isang bagay, yun po ay may kapangyarihan ng Korte Suprema to correct this. At sa aking pong tingin, kung tinuloy nila kagabi yung botohan, that is a classic example of a vicious abuse of discretion. Ngayon, lumabas yung mga majority, yung mga minority, at nawalan ng quorum kaya hindi na pwede pagbotohan yung proposed amendment. At yun naman, doon sa mga parliamentary practice, ginagawa yan ginagawa na talagang sinasadyang kung hindi mo mapigil ang isang panukala, pwede po kayo umalis at ang maiiwan ay questionin yung quorum. Nangyayari po yan araw-araw sa Senado kung mayroong mga bagay na mainit ang debate. Ngunit yan po ay accepted parliamentary practice. Pero hindi po ganito karami, sir. At ano pong significance ng ganito karaming nag-walk out? Kailangan siguro para mawala ng quorum. Dahil kung isa lang mag-walk out, baka mayroon pa rin labing dyan sa loob. Strategy Kaya, po siya. hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Ngunit ang number po ay siguro yan ang kailangan in order na magiging less than the 50% plus 1 na kailangan palagi present sa session hall. Opo, alam kasi nila na they still have the numbers, kaya strike while the iron is hot. Pero sinasabi nila, yung kay then Senator Leila de Lima ay yung kanyang plea to participate remotely ay marami pong nagtatry magkumpara dito po, sir. Ano po ang ano natin dito, insight dito, sir? Yung kay Senator de Lima, ang proposal po ay humihingi kami na payagan si Senator de Lima na sumali sa debate at saka sa plenaryo. Ngunit hindi namin sinasabi na sumali siya sa botohan dahil alam namin na ang botohan, ang botohan sa isang panukala ay kailangan presensya doon sa session hall. At noon po, hindi pwedeng, kaya yun po ang hinihingi namin, na para naman magampanan ng Senator de Lima yung kanyang tungkulin, lalo na po yung mga batas na kanyang, kung saan siya ang nag-sponsor, he can defend, she can defend the proposed measure at ngunit hindi siya pwedeng bumoto dahil alam namin sa rules kailangan personal presence. Yung resolution po did not call for the amendment of the rule on personal presence. Hindi po hiningi ang na baguhin ang batas, ang aming reglamento tungkol sa personal presence. Dahil nangyari lang po yung voting through electronic means noong mayroong pandemya. Pandemya, yun. Dahilan sa wala nang papasok at dahilan sa pandemya, kaya naging exception, may emergency, kaya aming pinayagan ng Senado at sa mga ayon kami lahat na pwedeng bumoto through electronic means. But not, it was in other cases na wala namang emergency, hindi po pwede. Baka mag-end up po tayo ng isang Senado na puro laptop na lang ang mga nag-uusap. Sir, Senator Drilon, maraming salamat po sa pagpayag po ninyo sa aming interview. Alam ko, you've been giving interviews since breakfast. Maraming salamat po, sir.
Maraming salamat. Thank you.